Hello, good day again. This is Jade from Custard Chicken Breeding Farm. And in this building po, ito po ay yung aking ranging area, no, breeding house na flock mating. Hindi po ito katulad nung sa kabila na nakapen talaga, no. So, dito po sa flock mating, madami pong mga roosters at madami rin pong mga hens, okay? So, bagong install ko na pala itong aking itong aking automatic na watering, no? Pig drinker ng manok. I'm just kidding. So, automatic chicken drinker, what do you call this? Nipple drinker. So, dito po, may nagtanong kasi ano ang mga pros and cons, no? So, ang isang main na advantage po nito is basically hindi po magastos sa building, no? Kasi isang building lang, wala ka pang extra na mga pens, no? More on the ranging area ka mag-i-invest. And then after nyan, tawag ito, advantage. Ano bang advantage nito? So, hindi mahirap i-maintain yung lugar, no? Maliban na lang yung mga drainage mo dapat mas maganda, no? Ito, kakapalagay ko na ng kanal. So, one of the major disadvantage po nitong system na to is, una, hindi po kilala. Sinabi ko previously, hindi niyo po makikilala kung sino yung ama at sino yung ina ng mga manok. Okay? The only good thing po is if pare-pareha po yung manok na nilagay nyo. Tulad po sa akin dito, lahat ng males po dito are either Balkans ko po or yung Andrelin. No? So, mga giants po. Wala po akong rooster dito na maliliit, no? Yung maliliit ko na strains. Wala po, no? So, malalaki lahat dito. Yung females naman, most of them average size lang po. So, yun, no? Yun. Hindi nyo makikilala kung sino yung ama, sino yung ina ng inyong mga magiging manok sa future, no? Kung for breeding purposes. Another disadvantage po nito is if ang rooster po, tawag ito sa Tagalog, uupahan yung another hen, ang mangyayari po is yung ibang roosters pupunta din po either atakihin siya, no, or magsasampa rin, no. So, kung magsasampa din po siya, kawawa po yung hens, no. Actually, madami po ang hens na namatay dito, no, kasi nalumpo sa kakaapa, kakarape, no, pinagtulungan, no? So, very healthy siya na hen, and then, kita mo na lang, no, na wasak siya, pinagkuha ng madaming roosters, no? So, yun yung mga naging problem ko dito. So, dapat tama rin po ang ratio mo lang, no? Hindi pwedeng sobrang males, hindi pwedeng kulang rin yung males, no? Usually, 1:7 is good, no? So, 1:7 males. But then again, depende po yan sa rasa ng inyong manok, no? Kung ang manok nyo is yung mga Brahma talaga na pure, I don't think maka 1:7 kayo na maganda. Probably 1:4, no? Medyo weaker sila magkasta. And ibang breeds din medyo weaker, no? Iba naman medyo strong, mas malakas mga sta, no? Yung Orpington ko before kaya 1:20 most likely. Yung main ko na Orpington. So bang lakas kumasta. So, tingnan nyo po yung kalidad ng inyong mga roosters, no? So, now when it comes to inbreeding, kung naka-flock mating po kayo, less likely po kayong magi-inbreed, no, kung tuloy-tuloy po yung production. Ang gagawin nyo lang po is, for every generation po, pwede nyo pong gawin is, piliin nyo yung pinaka-bagsik sa anak ng mga nasa flock nyo po, no. Dun sa mga anak, ng mga pinaka-bagsik, yun po ang ipapalit nyo every 6 months or every 1 year sa inyong flock. So, yun po ang gagawin ninyo, no, para hindi po kayo magkaroon ng inbreeding, okay? So, yun lang po, no? And when it comes to flock mating, dapat maganda po ang inyong paitlogan para po maka-itlog sila doon, no? Hindi po yung itlog nila nasa labas, nasa lupa, nasa gilid-gilid, nasa damo, no? Hindi po ganun. So, dapat po may paitlogan. And dapat walang mga puddles po, no, yung mga tubig sa gilid-gilid, no. Kaya sa akin dito yesterday, kung nakita niyo sa mga videos ko, madami actually. Kaya pinasolusyonan ko, no, palagay ako nitong kanal na bago para wala pong mangyaring walang tubig na walang tubig na maiinom sila, no, kung nasa lupa. Kasi problematic kapag no. Ayan. So, dito yan siya. So, di masyadong pangit ang video natin. Ayan. Ideally po, sa mga ganitong sitwasyon sa flock mating o nasa range, pwede nyo pong gawin is lagyan nyo po ng
ng division, yung mga kulungan po, no, para po may area na limited po, no, yung may area na close at may area na open. Yung area po ninyo na close, no, para po yon makatubo yung mga damo, and after mga 2 weeks or 3 weeks, no, i-close nyo na po yun siya, or i-open nyo siya and i-close yung kabila. Okay, so yun po ang mga pwede nyo pong gawin. So, I don't know what to say more sa flock mating. If magpapakain po kayo, make sure na malinis po yung pakainan. Yung akin madumi na actually. And ideally po, pag nagpakain po kayo, if nandito yung inyong pakainan, ang next nyo na pakain po, dapat i-move nyo po yan. So, dapat ganyan po, no? Sa katabi. Hindi pwedeng same place po yung inyong papakainan. Kasi pwede po magka-mold formation sa baba. So, dapat minumove nyo po yan every now and then. Okay? And enough dapat ang pakainan po ninyo sa flock para wala pong masyadong mataba at wala rin pong masyadong payat. Okay? So, yun po. I hope this video helps. Sorry kung pangit ang quality ng video natin, no? Hindi po tayo professional na vlogger. I'm just answering your questions or your demand kung ano mga benefit ng flock mating, no? So less gastos sa flock mating. But then again, pag umuulan, ang pangit ng sitwasyon talaga. Okay? So, yun lang po, no? Pangit ng itsura ng building ko, hindi pa po yan. Hindi pa nalinis, no? Ngayong hapon pa yan ipapalinisan, no? So, again, this is Jade from Custom Chicken Breeding Farm. Good day.